Magandang umaga mga bata. Kumusta kayo? Mari po ba tayong magsitayo para sa ating panalangin? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan mo po kaming lahat upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang mga leksyon na ituturo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga guro sa matiyagang pagtuturo at pag-aatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming sandigan at lakas. Amen. So ngayon, gusto niyo ba ng energizer? Magaling! Panoorin at sundan niyo lang ang video. Okay, bago tayo umupo, maaari po ba nating tingnan ang sa ilalim ng ating upuan kung meron bang mga basura? So ngayon, Miss Tandok, sino po ang ating lumiban sa ating klase? Magaling, walang lumiban sa ating klase. So bago tayo humayo sa ating aralin, meron muna tayong alituntunin o classroom rules. Una, makinig sa guro. Pangalawa, iwasang makipag-usap sa katabi. Pangatlo, itaas ang kanang kamay at tumayo kung nais sumagot. Naiintindihan po ba? Magaling! Ngayon, bago tayo pumunta sa ating sunod na aaralin, magbalik-aral muna tayo. Ano ang huling tinalakay natin? Ate Mariel? Magaling! Bigyan ng 3 bagsak sa Ate Mariel. So ngayon, ano-ano ang iba't ibang uri ng poultry animals? Ate Itorma? Magaling! Bigyan ng 3 bagsak sa Ate Itorma. 1, 2, 3. Ngayon, ano ang poultry animals ang kadalasang inaalagaan ng mga tao? Ate Amaba? Magaling! Bigyan ng 3 bagsak sa Ate Amaba. 1, 2, 3. So ngayon, may ipapakita ako sa inyo ng mga larawan. Obserbahan niyong mabuti kasi may mga katanungan akong kasunod. Ngayon, narito ang mga katanungan. Ano ang napansin niyo sa mga larawan? Ate Alice? Magaling! Sino pa? Okay, Ate Mariel? Magaling! Bigyan ng 3 bagsak sa Ate Mariel at Ate Alice. So ngayon, sa mga nakita niyong larawan, bakit nagkakaroon ng mga poultry animals ng mga ganitong karamdaman? Ate Gamaw? Magaling! Okay, sino pa? Ate Brucey? Magaling! Bigyan ng 3 bagsak si Ate Brucey at Ate Gamaw. So ngayon, may idea na kayo kung ano ang ating susunod na tatalakayin. So ang susunod na ating tatalakayin ay ang mga karaniwang sakit, sanhi, palatandaan at pamaraan sa pag-iwas at panlunas sa mga sakit ng mga poultry animals. So bago tayo humayo sa ating talakayan, narito muna ang ating mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang pakibasa, Natutukoy ang iba't ibang uri ng sakit, sanhi, palatandaan at pamaraan sa pag-iwas sa mga sakit ng poultry animals. Naunawaan ang kalagahan sa pag-aalaga ng mga poultry animals. Nakakagawa ng natural na gamot o medisina sa sakit ng mga poultry animals. Okay, magaling. Maraming salamat. So ngayon, may papakita ko sa inyong video at tingnan nyo mabuti at obserbahan kasi may katanungan ako pagkatapos nyo makita ang video. So this hen is 4 or 5 months old.
She wasn't from my flock, she's from one of my neighbors, and we think she has Merrick's disease. Some of the signs are paralysis of the legs, wings, and neck, loss of weight. There's a few different versions of Merrick's disease. One will affect their eyes. Their eyes will go gray or black, but her eyes both look totally normal. Ito ang mga katanungan. Una, ano ang iyong naobserbahan sa video na aking ipinakita? Magaling. Pangalawa, sa iyong palagay, maaari ba kayong magbigay base sa inyong nalalaman kung anong sakit ito? Magaling. Bakit nagkakaroon ang mga poultry animals ng ganitong karamdaman? Ano ang maaring dahilan o sanhi ng mga ito? Ate Mariel? Magaling. Ang mga sakit ng poultry animals ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa kanilang kalusugan at produksyon. Narito ang mga karaniwang sakit, sanhi, palatandaan at pamaraan sa pag-iwas sa mga sakit ng mga poultry animals. Una, ang karaniwang sakit ng poultry animals ay ito ay avian flu o tinatawag nating bird flu. Ang bird flu, na kilala rin bilang avian influenza, ay isang sakit na pangunahing nahahawaan ang mga ibon at hayop, ngunit maaari ring makahawa sa mga tao. Narito ang mga sanhi. Ang avian influenza ay sanhi ng mga virus na influensya na karaniwang nakakaapekto sa mga ibon, ngunit maaari ring makahawa sa mga tao. Ang mga palatandaan nito ay una, pagkawala ng gana sa pagkain. Pangalawa, hirap sa paghinga. Pangatlo ay magkakaroon ng lagnat. At pang-apat, pagkakaroon ng namamagang mga mata. Then panglima, biglaang pagkamatay ng mga ibon o manok or mga iba't ibang uri ng poultry animals. So, ang pamamaraan ng pag-iwas sa sakit na avian flu o bird flu ay una, pag-iwas sa pakikipag-ugnayan sa mga nahawang ibon. So, dapat kailangan nating kung ang isang hayop ay nagkakaroon ng sakit, kailangan nating iiwas sa mga poultry animals, sa ibang poultry animals na walang mga sakit. Then pangalawa, paglinis at pagdidisinfekta ng mga kagamitan. So kailangan natin dapat malinis ang mga kagamitan o kulungan ng poultry animals. So ang panlunas sa avian flu ay ito ay walang tiyak na lunas para sa avian flu. Ngunit ang mga nahawang ibon ay karaniwang pinapatay upang maiwasan ang pagkalat sa mga sakit. Pangalawang sakit ng mga poultry animals ay ang pneumonia. So ano ang pneumonia? Ang pneumonia ay isang pamamaga ng mga baga na dulot ng iba't ibang mikroorganismo tulad ng bacteria, virus at fungi. Ito ay isang seryosong sakit na maaaring magdulot ng mataas na mortality rate lalo na sa mga sisiw at manok. Ang mga sanhi ay ang pneumonia ay maaaring dulot ng bacteria, virus, fungi na nagdulot ng infeksyon sa mga baga. Ang mga palatandaan sa sakit na ito ay ang ubo na may plema, hirap sa paghinga, lagnat, pagkapagod. Ang mga pamaraan sa pag-iwas ay mapanatiling malinis ang kapaligiran ng isang poultry animals at magbibigay ng